Hindi ka napadpad sa video na ito ng aksidente. Habang inaalagaan mo ang bahay, iniisip mo ang iyong mga anak at may mga alalahanin sa iyong puso na hindi mo ibinabahagi sa kahit kanino, gumagalaw ang langit para sa iyo. Ngayon, hindi lang tumindig si Arkanghel Michael para sa iyo. Siya ay ipinadala na may direktang utos at malinaw ang utos na iyon. Sa wakas ay dumating na ang iyong mensahe. Tanggapin mo na ngayon ang iyong pera, ngunit huwag magkamali. May mas dakila pa sa likod ng mga salitang ito. Ang ipinapaloob sa iyong buhay ay hindi lamang isang halaga ng pera. Ito ay isang nakikitang patunay na tapos na ang paghihintay at nagsimula nang magpakita ang katarungan ng Diyos sa iyong tahanan. Manatili rito kasama ako hanggang sa katapusan ng mensaheng ito. Bawat segundo ay magiging tulay sa pagitan mo at ng inihanda ng langit. Huwag kang magpatuloy, huwag kang huminto sa kalagitnaan dahil ang kumpirmasyon ng pangako ay darating sa pamamagitan ng ipinapahayag ngayon. Damhin ang sandaling ito. Mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang anumang banal na direksyon at ibahagi ito sa isang tao sa iyong tahanan na nangangailangan din ng sagot. Dahil ang ibinubuhos ng Ama ay aabot pa sa lampas sa iyong bank account. Maaabot nito ang mga henerasyon ng iyong pamilya. Hindi ka nakakarinig ng basta-bastang mensahe. Tinawag ka na parang batang tinatawag sa silid ng Ama kapag may seryosong sasabihin. Sa loob ng ilang linggo, marahil buwan, sinubok ka sa lahat ng panig. Ang mga taong malalapit sa iyo ay lumayo, sunod-sunod ang dumating na mga problema at nagsimulang manalasa ang takot sa loob mo. Ngunit hindi ito pinayagan ng Diyos. Pinananatili kang nakatayo ng langit at ngayon ay dumarating si Arkanghel Michael na may dalang sagot sa kanyang mga kamay. Ngunit ang sagot na ito ay hindi ipinapahayag sa basta-bastang paraan. Napansin ng kaaway ang paggalaw at sinusubukan nitong harangan ang kung ano na ang naaprubahan. Ngunit ang Diyos ang kumikilos ngayon at naibigay na ang utos. Walang makakapigil sa darating sa iyong buhay. Iniisip mo ang mga bayarin na lampas na sa takdang panahon, ang mga gamot na kailangan mong bilhin, ang mga hindi nagagawa ng iyong mga anak at madalas mong paniwalaan na mag-isa ka. Ngunit makinig ng mabuti, pinili ka para sa ganitong panahon. Ang iyong tahimik na katapatan ay napansin. Sa tuwing pinili mong gumawa ng mabuti kahit nasaktan ka. Sa tuwing tumulong ka sa iba kahit kulang ka pa. Bawat gabi kang nanalangin kahit pagod ka na, binuo ng langit ang bawat binhing iyon at ngayon ay darating na ang ani. Gumagalaw ang kamay ng Arkanghel at makikita ang pagbibigay hindi lamang sa pera kundi pati sa karangalan, probisyon at labis-labis na proteksyon. Nakarating ka na rito at senyalis na iyon dahil marami ang hindi makapaghintay sa hindi nila nakikita. Ngunit nanindigan ka at ngayon ay nakakarinig ka ng direkta mula sa trono. Tanggapin mo na ang iyong pera ngayon, ngunit bago mo hipuin ang pinagkalooban, kailangan mong buksan ang iyong puso upang maunawaan kung ano ang kasama ng pagpapalaya na ito. May nakatagong layunin dito. Hindi lang ito para bayaran ng mga bayarin. Babayaran ka ng Diyos sa lahat ng bagay, oo. Ngunit higit pa rito, ikaw ang magiging sagot para sa isang taong malapit ng sumuko. Ang pinagkukunang ito ay may layuning paglalaan. Lilinisin nito ang iyong pangalan, ibabalik ang iyong dangal, at ibabalik sa iyo ang iyong tinig sa loob ng iyong tahanan. Ipapakita nito sa mga nagduda na ang mga naglalakad kasama ang Diyos ay hindi nagkakaroon ng kahihiyan ng matagal. Ang Arkanghel Michael ay kumikilos, ngunit may pagtutol. Alam ng kaaway kung ano ang ibig sabihin ng pagpapalaya na ito. Alam niya na kapag natanggap mo ito,
Lalabas ka mula sa kahihiyan at papasok sa panahon ng autoridad. Alam niya na hindi ka naaasa sa mga nanlalamang sa iyo na itinapon sa iyong mukha ang lahat ng ibinibigay nila sa iyo. Alam niya na ang sagot na ito ay magbabalik hindi lamang ng iyong pinansyal na kalagayan, kundi pati na rin ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Pagagalingin nito ang mga alaala, isasara nito ang mga siklo. Kaya sinisikap nitong ipagpaliban, ngunit makinig, hindi ito magtatagumpay. Dahil ang kautusan ay ibinigay na sa itaas ng lahat ng kapangyarihan, sa itaas ng lahat ng inggit, sa itaas ng lahat ng sumpang itinapon laban sa iyong tahanan. Nag-aalinlangan ka pa ba kung ano ang pakakawalan? Kung gayon tumingin ka sa paligid mo, naalala mo ba yung sitwasyong muntik na ikapuyat mo kagabi? Nag-aagapay na ang Diyos, darating ang tawag na hindi pa dumarating. Babalik ta rin ang kasong inakala mong wala ng pag-asa. Hindi lang nagpapalaya ang Diyos ng mga yaman, binabago niya ang mga tadhana. Ang arkanghel ay hindi kumikilos ng padalos-dalos, tinutupad niya ang mga utos mula sa langit, at ang utos para sa iyong buhay ay pinirmahan mismo ng Diyos, upang ipagkaloob ang katarungan sa anyo ng probisyon. Ngunit para ganap na mabuksan ang pinto, kailangan mong gawin ang isang bagay, maniwala bago ka makakita, ipahayag bago mo mahawakan, sumunod bago ka tumanggap. Ilang beses mo nang naisip na sumuko? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, kung walang magbabago, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ngunit sa mismong mga gabing iyon, nagsimulang igalaw ng langit ang ipinagkakaloob ngayon. Bawat luha na pinigilan ay isang binhi. Bawat sakripisyo na walang nakakita ay isang altar na itinaas mo. Nakita ito ng Diyos at nagpasya siyang kumilos. Ngayon, hindi na ito usapin ng oras, kundi usapin ng pagpoposisyon. Manindigan ka, magpatuloy kang maniwala. May isang espiritual na pagtutol na nabubuwag habang pinakikiriglan mo ang mensaheng ito. Nakikipaglaban ang langit para sa iyo at nanalo na ito. Ang perang darating ay hindi nag-iisa. May dalang ito ng isang espiritual na kautusan. May tiyak itong patutunguhan, at kung mananatili ka sa isang pananampalatayang ito, hindi ka lililihis. Kaya magbantay ka. Huwag kang makisangkot sa mga nakakaabala. Huwag mong hayaan na magpatalo ka sa mga salitang salungat. Ibinabalik ng Diyos ang iyong landas, pinaparangalan ang iyong pagsunod, ginagantimpalaan ang iyong katatagan. Ang Arkanghel Michael ay kumikilos lamang ayon sa direktang utos ng Diyos, at ang utos na iyon ay ipinagkaloob dahil sa iyo. Makinig, hindi ito basta-basta lamang na mensahe. Ito ay isang banal na selyo na inilalagay sa iyong buhay. Kapag naglabas ang Diyos ng isang salita na may ganitong tindi, ito ay dahil may isang bagay na labis sa karaniwan na malapit nang mangyari sa isang nakikitang at nahahawakang paraan. At hindi lamang ito para sa iyo. Ito rin ay para sa mga minamahal mo, mga anak na lalaki, mga anak na babae, mga apo, mga taong umaasa sa iyo, at hindi man lang alam kung gaano sila pinoprotektahan ng iyong pananampalataya. Mararating din sila. Dahil ang pagpapalabas na ito ay pamilya, henerasyonal, espiritual at pinansyal. Patuloy na makinig. Huwag mong palampasin ang anumang bahagi ng sinasabi ng Espiritu, dahil habang mas nauunawaan mo, mas maraming autoridad ang matatanggap mo upang isabuhay ang mga ipinangako. Hindi na panahon para makaraos. Panahon na para umunlad, makita ang iyong tahanan na maibalik, ang iyong dangal na maitaas, ang iyong pananalapi na maayos, at ang pangalan ng Diyos na maparangal sa pamamagitan ng gagawin niya sa iyo. Kaya manatili at ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ding maabot ng pahidang ito. May ginagawa ang Diyos na dakila at bahagi ka nito. Pinapasan mo ang bigat ng mahihirap na desisyon habang ang mundong nakapaligid sa iyo ay humihingi ng mga sagot na wala sa iyo. May mga naipong bayarin, tahimik na presyur at kagyat na pangangailangan na walang nakakaalam.
ngunit nanatiling nakatayo ka. Ang matatag na pagtitiyaga na ito ay hindi pangkaraniwan, ito ay espiritual, ito ay pagtutol na hinubog ng pag-asa. At ngayon, ang tahimik na pananampalatayang ito ay nagpapagana ng isang makapangyarihang tugon mula sa langit. Ang arkanghel ay hindi dumarating na may walang nilalaman na mga pangako, kundi may susi na magbubukas sa mga dati nakasara. Hindi ka nakararanas ng basta-bastang krisis. May isang hindi nakikitang digmaan na nagaganap sa makalangit na kaharian laban sa iyong katatagan, iyong kapayapaan at iyong seguridad sa pananalapi. Ngunit ang pagtutol ng kaaway ay walang makakahadlang sa determinasyon ng Diyos na parangalan ka. Ang mga pintuan na sinilyohan ng mga kamay ng tao ay binubuksan na ngayon ayon sa banal na kautusan. Ang sa iyo ay hindi napipigilin pa. May isang espiritual na pagbabago na nagaganap ngayon. May isang bagay na gumagalaw pabor sa iyo nang hindi mo kailangang pilitin ang kahit ano. Kapag nagpasya ang Diyos na pakawalan ng isang bagay, hindi niya pinapansin ang oras, ang kasaysayan, o ang opinyon ng mga hindi nananampalataya sa iyo. Siya ang nagpapasya, siya ang nagpapadala, siya ang tumutupad. Ang perang darating ay may dalang tatak na langit, at ito ay magiging isang nakikitang tugon na hindi ka nakalimutan. Darating ito bilang proteksyon, bilang ginhawa, bilang patunay. Ngunit darating din ito bilang isang pagsubok. Paano mo pamamahalaan ang darating? Iyon ang magtatakda ng mga susunod pang mangyayari. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay, ipinapahayag niya rin ang nasa puso sa pamamagitan ng pagbibigay. May mga gabi na humihiga ka at humihiling lamang ng kapayapaan, hindi kayamanan o karangyaan, kundi ang katiyakan na magkakaroon ka ng sapat upang alagaan ang mga umaasa sa iyo. Narinig ng Diyos ang mga panalangin na iyon. Nakita niya ang iyong integridad nang walang pumapalakpak, nang walang nakikilala sa iyong mga pagsisikap. Ang perang ipinapaloob na ito ay ang material na bunga ng iyong itinanim ng tahimik. Pagtalikod sa makamundong bagay, kabutihang loob, pananampalataya. Ibinalik ng Diyos ang lahat ng ito sa anyo ng masagana at malinis na ani. Kailangan mong malaman na ang paggalaw na ito mula sa langit ay hindi nangyayari sa lahat. Mayroong espiritual na pagkakaiba sa iyo, hindi dahil sa kaperpektuhan, kundi dahil sa katotohanan. Dahil sa lahat ng iyong naranasan, nanatili kang tapat. Kahit sa gitna ng pagod, hindi mo isinuko ang iyong mga prinsipyo. Kahit na may nakasarang pinto, hindi ka nagtaas ng bandila na salungat sa pananampalataya. Ang katotohanan iyon ay ginagantimpalaan na ngayon. Ang Arkanghel Michael ay bumababa kasama ang kautusan na may pangalan niya. At walang makakapigil sa paghahatid nito. May mga taong nagmamasid sa iyong buhay, naghihintay ng iyong pagbagsak, nagtatanong kung kailan ka matutumba, ngunit makikita nila ang kabaligtaran. Makikita nila na naibabalik ang iyong katatagan. Makikita nila na muling nagiging sagana ang iyong mesa. Makikita nilang ngumingiti ka ng may ginhawa. Hindi dahil sa kayabangan, kundi bilang isang buhay na patotoo na pinaparangalan ng Diyos. Ang mga hindi sumusuko sa harap ng kaguluhan, hindi maliit ang kaligtasang ito. Dumarating ito upang harapin ang lahat ng sinabi nilang hindi mo magkakaroon. Dumarating ito upang pabulaanan ang mga hula ng tao. Dumarating ito upang muling patibayin ang iyong mga hakbang. Sabihin ng may pananampalataya ngayon, naniniwala ako sa plano ng Diyos, sapagkat nasusulat, idadala ng Panginoon ang mga matuwid. Hindi niya kailanman hahayaan ang matuwid na mahulog. Awit 55:22. Ang salitang ito ay kailangang mabuhay sa iyong kalooban habang nakikinig ka. Hindi ito simboliko, ito ay totoo, tulad ng ipapahawak sa iyo. Handaan mo ang iyong sarili na harapin ang pambihira, ngunit ihanda mo rin ang iyong sarili na ingatan ang iyong puso.
sapagkat ang darating ay hindi lamang para maglaan sa iyo, kundi para ilagay ka sa isang bagong bagay. Kasama sa bago na ito ang mga kapaligirang hindi mo pa alam, mga taong hindi mo pa nakikilala, at mga panukalang hindi mo kailanman inisip. Ang yaman na darating ngayon ay pintuan pa lamang, ngunit ang nasa likod nito ay nangangailangan ng paghahanda. Kaya't malinaw na nagsalita ang langit, huwag kang maligaw, huwag kang magpakontento. Inihahanda ng arkanghel ang daan. Ang bahagi mo ay magpatuloy sa paniniwala at matalinong pagposisyon sa iyong sarili. Ang sinimulan ng Diyos ay mapapanatili sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Kayo na nakikinig nito habang naglilinis ng bahay, nag-oorganisa ng inyong mga bayarin o naghahanap lamang ng kanlungan sa mensaheng ito, huminga ng malalim. May dumarating sa inyo na mas dakila pa kaysa sa isang nakapagpapasiglang pangako. Hinaharap ninyo ang katotohanan ng isang Diyos na kumikilos, na hindi kayo nakalimutan sa gitna ng bagyo, na nakita ang lahat at nagpasyang ipagkaloob ang probidensya na may nakatakdang pangalan, petsa at oras. At ang sandaling iyon ay dumating na. Ang araw na ito ay hinipo na ng kanyang biyaya. Huwag mong subukang unawain gamit ang lohika ang mga bagay na espiritual. May mga bagay na ipinaliwanag lamang ng pananampalataya. Ang ipinakakawala ngayon ay maguguluhan pati ang mga pinakamay karanasan sa iyong paligid. Dahil walang sino man ang nagakala na ikaw sa lahat ng tao ang itataas sa panahong ito. Ngunit ang Diyos ay hindi gumagana sa pamamagitan ng halata. Siya ay gumagana sa pamamagitan ng mga taong handa. At handa ka na. Kahit hindi mo namamalayan, inihanda na ng puso mo ang sarili nito. Ngayon, ang sa iyo ay dumadaloy na parang ilog na bumigay sa dam. Ang presyur na naramdaman mo nitong mga nakaraang araw ay ang paunang tanda ng paglaya. Alam ng kaaway na malapit na ito, kaya sinubukan ka nitong guluhin sa emosyon. Sinubukan nitong galawin ang mga taong pinakamamahal mo. Sinubukan niyang nakawin ang iyong kapayapaan sa pamamagitan ng maliliit na alitan. Ngunit nabigo siya. At ngayon, habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, nauunawaan mo, lahat ay konektado sa gagawin ng Diyos. Ito ang huling tulak bago bumiyak ang langit sa mga ulap at pakawalan ng pangako. Darating ang pinagkukunang yaman, ngunit kasabay nito ay darating din ang matalinong paghatol. Malalaman mo kung ano ang gagawin, saan pupunta, at kanino ka makikisanib. Darating ng sunod-sunod ang mga sagot at malinaw mong mararamdaman na hindi ka nag-iisa sa paggawa ng mga desisyon. Ang Espiritu ng Diyos ang gagabay sa bawat hakbang, pati na sa mga usaping pinansyal. Pipigilan ka nitong bumalik sa mga lumang siklo. Poprotektahan nito ang sa iyo mula sa maling mga kamay, dahil ang lahat ng ito ay hindi lamang para makaligtas ka, kundi para umunlad ka. May mga utang na mababayaran sa mga darating na araw ng napakadali na malalaman mong hindi ito dahil sa galing, kundi dahil sa pakikialam. Magkakaroon ng mga pagkansela, hindi inaasahang kasunduan at mga diskwentong hindi mo hiningi ngunit darating sa iyo. At bawat hakbang ay sasamahan ng kapayapaan, walang darating na mabigat sa takot, dahil ang nagmumula sa Diyos ay palaging may dala na tatak ng kapanatagan. At ang kapanatagan na iyon ay magpapagaling hindi lamang sa iyong pananalapi, kundi pati na rin sa iyong kaluluwa. Hindi mo na maaaring tingnan ang iyong sarili bilang isang taong naghihintay ng tira-tira. Lumipas na ang panahong iyon. Ang Arkanghel Michael ay hindi ginagalaw ng maliliit na detalye. Ginagalaw siya ng mas dakilang mga kautusan. At ang kautusang iyon ay isang kautusan ng pagbabalik. Ibinabalik ng Diyos ang ninakaw, kinuha at pinababa ang halaga. Itinatayo niya muli ang tila nasira at sinisimulan niya ito sa pinakakinakailangan mo ngayon, provision at direksyon. Marahil ay nasanay ka ng gumawa ng marami sa kaunti
pahabain ang araw at paramihin ang hindi mo nagawa. Ngunit sinasabi ng Diyos na tuturuan ka niya ng bagong gawi kung saan magkakaroon ng kasaganaan, kung saan hindi mo na kailangang makipagtawaran sa mga pangunahing pangangailangan, kung saan tuturuan mo ang iyong mga anak tungkol sa katapatan sa pamamagitan ng patotoo at hindi lamang sa salita. Nagsimula na ang bagong siklong ito. Naibigay na ang utos, nakahanda na ang ruta, papunta na ang arkanghel, at kapag dumating na ang pinagkukunang yaman, alamin mong hindi ito ang wakas, kundi ang simula lamang ng isang bagong paglalakbay. Dahil dadalhin ka ng Diyos sa isang antas kung saan hindi ka lamang tatanggap, kundi magiging isang daluyan. At hindi ito magiging mabigat, magiging magaan, hindi ka malulula, gagabayan ka. Mararanasan mo ang ligaya ng pagtulong ng hindi napapagod, ng pagpapala ng hindi nauubos. Dahil kapag inalagaan ng langit ang bukal, hindi kailanman natutuyo ang ilog. Ikaw ang bukal na iyon, na ngayon ay inaalagaan ng direkta ng mga kamay ng Diyos. Huwag mo nang sirain ang sarili mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nabuong kabiguan. Susubukan ng kaaway na gamitin ang mga alaala para paralisahin ka. Ngunit ikaw ay pinatawad na, naibalik na, at nailagay na sa tamang posisyon. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin mo sa darating. At kung makikinig ka hanggang sa wakas, mauunawaan mong hindi ka lang tumatanggap ng pera. Ikaw ay binabago mula sa loob. Ikaw ay inilalagay sa tamang posisyon mula sa labas. Ikaw ay dinadala sa isang lugar kung saan ang kakulangan ay wala ng boses. Ang lugar na ito ay espiritual, ngunit ang mga bunga ay material. Tatanungin ka ng mga tao sa paligid mo, ano ang nangyari? At malalaman mo kung paano sagutin sa isang pangungusap, ito ay mula sa Diyos. Dahil masyado itong halata para maging pagkakataon, masyadong matindi para maging swerte, masyadong malalim para maging tsamba, ito ay supernatural. At ang pangalan ng Diyos ay papurihan sa pamamagitan ng iyong buhay, hindi dahil sa pagiging relihiyoso, kundi dahil sa praktikal na patunay ng kanyang pag-aaruga. Bawat salitang naririnig mo ngayon ay bahagi ng isang mas malaking bagay. Sama-sama, bumubuo ang mga ito ng isang malinaw na direksyon. Ihanda ang sarili, mag-ayos at magposisyon. Dahil ang darating ay hindi pansamantala. Ito ay pagbabago, ito ay pagpapanumbalik, ito ay isang malinis, tahimik, ngunit makapangyarihang tagumpay. Isang tagumpay na hindi kailangang isigaw dahil ito ay makikita, mararamdaman at kikilalanin. Isang tagumpay na magmamarka ng simula ng isang bagong kwento at imposibleng hindi mapansin. Huminga ng malalim. Nakarating ka rito dahil tinanggihan mo ang mga bagay na naghahangad pigilan ka. At ngayon ay papasok ka na sa teritoryong ipinangako mula pa noong simula. Dumarating si Arkanghel Michael na may autoridad. Walang bagay o sino man ang makakapigil sa kanya. Ang malalaya ay maaabot ang hindi naabot ng iba. Magiging ganap ang muling pagtatatag. Ang kapayapaan ay magiging walang hanggan. Ang iyong buhay ay magiging buhay na patotoo sa katapatan ng Diyos. At ito ay nagsimula na. Naghintay ka ng may pasensya kahit sa mga araw na tila ang lahat sa paligid mo ay lumalakas laban sa iyo. Hindi naging madali ang manatiling kalmado nang papalapit na ang mga takdang oras, nang tuloy-tuloy ang mga kahilingan at nang mas tumitimbang na ang mga titig kaysa sa mga salita. Ngunit bawat umaga, pinili mong magpatuloy. Nakita ng Diyos ang pagpiling iyon. At yan mismo ang dahilan kung bakit ka ngayon binabigyan ng isang kalayaan na hindi inasahan ng sinuman. Ngunit matagal nang itinakda ng langit. Ang pagluwag na ito ay dumating upang ilabas ka sa pagipit, ngunit upang patunayan din ang isang bagay na mas dakila. Hindi ka nakadepende sa sistema. Hindi ka bihag ng sahod ng mga tao, ng politika o ng mga pangyayari.
Nakadepende ka sa isang Diyos na nakakakita ng lahat, na kumikilos ng makatarungan, at na nakakaalam ng tamang panahon para sa bawat bagay. Dumating na ang panahong iyon at walang makataong pagkaantala o espiritual na pagtutol ang makapipigil sa ipinag-utos ng direkta mula sa trono. Panahon na para magsimulang muli ng walang pasanin ng takot. Maaaring akala ng mga nakamasid sa labas na palagi kang malakas. Ngunit ikaw lamang ang nakakaalam kung ilang beses mong kinailangang pigilan ang mga daing ng iyong kaluluwa. Ikaw lamang ang nakakaalam ng katahimikan ng mga gabing walang tulog. Ang katotohanan ay ang iyong lakas ay hiniram mula sa itaas. At ngayon ang ipinahiram sa iyo ng langit para makaraos ay ibabalik bilang kasaganaan. Ang inakala mong masyadong malayo ay ngayon ilang hakbang na lang mula sa pagkatupad sa harap ng iyong mga mata. Hindi ito basta yugto ng ginhawa. Ito ay isang propetikong panahon kung saan ang inhasik mo sa mga mahihirap na panahon ay masidhing namumukadkad. Mapagtatanto mo na ang mga pinto ay magbubukas ng walang kahirap-hirap at ang biyaya ay hahanapin ka sa mga hindi mo inaasahang lugar. Ang paggalaw na ito ay bunga ng banal na kautusan na ibinigay kay Arkanghel Michael. Siya ay dumarating na may dalang mga sagot, ngunit hindi lang iyon. Dala niya ang paggalaw na nagbubukas ng mga landas at nagpapatibay ng mga pangako. At kasabay ng iyong makikitang pagbabago sa labas, may isang bagay din sa loob mo na maibabalik. Malaya ang iyong isipan mula sa mga kaisipang sinubukang sirain ka. Mabubago ang iyong tapang, mapatitibay ang iyong kumpiyansa, dahil ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon ay higit pa sa pera, mas malalim pa ito kaysa sa probisyon. Ito ay isang estruktura upang suportahan ang bago na darating. Ito ay karunungan upang pamahalaan ang mga bagay na dati mong hinihintay lamang ng may pananampalataya. Dumating na ang panahon na babaliktarin ang takbo ng mga pangyayari. Ang mga nakakita sa iyo bilang walang pag-asa ay magsisimulang makita ka bilang isang huwaran sa pagtagumpay, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa ebidensya, ang ebidensya na tunay ang Diyos. At kapag nagpasya siyang gumawa ng isang bagay, wala siyang makapipigil. Ito ang epekto ng salitang ipinahayag ngayon. Baguhin ang mga imposibilidad tungo sa mga patotoo. Ang dati mong hiya ay magiging karangalan. Ang dati mong sakit ay magiging direksyon. Tumigil sandali at ipahayag sa mga komento ng may pananampalataya. Ang liwanag mo ang gumagabay sa akin at hindi ako magkukulang. Sapagkat nasusulat, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Awit 23:1. Ito ang pangakong magpapanatili sa susunod na yugto ng iyong buhay. Sa pamamagitan ng salitang ito kalalakad, kahit pa sa gitna ng hindi alam. Dahil ngayon, hindi tulad ng dati, hindi ka naglalakad ng may pag-aalinlangan, naglalakad ka ng may direksyon. Ipinagkatiwala sa iyo ng langit ang isang ruta at dadalhin ka nito ng eksakto kung saan ka nais ng Diyos na naroroon. Sa mga darating na araw, mapapansin mo ang sunod-sunod na kumpirmasyon. Lalapit ang mga tao sa iyo na may iba't ibang panukala. Darating ang mga hindi inaasahang balita. May mga dokumentong ilalabas at maiintindihan mo na hindi ito pagkakataon, ito ay pakikialam. Inaayos ng Diyos ang mga bagay sa natural na paraan upang ang lahat ay umayon sa espiritual na plano. At kahit na may ilang susubuking questionin ito, hindi ito maitatanggi. May isang bagay na mas dakila kaysa sa pagsisikap ng tao na gumagana sa iyong buhay. Ito ay biyaya, ito ay pabor, ito ay layunin. Ang probisyong ito na darating ay hindi nag-iisa. Kasama nito ang kapayapaan. Mararamdaman mo ang isang gaan na matagal mo nang hindi nararanasan. Mas mahimbing ang iyong tulog. Mag-uusap ka ng may higit na kumpiyansa. Tutugon ka ng may higit na karunungan dahil ang paglaya na ito
ay nakaayon sa iyong panloob na paggaling. Hindi lang nais ng Diyos na baguhin ang iyong kalagayan, nais niya ring pagalingin ang iyong nakaraan. At para dito, sinimulan niya sa mga bahagi kung saan pinakamalalim ang kawalan, ang kakulangan, at ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ngayon ay magbabago ang lahat, ngunit nagsisimula muna ang pagbabago sa loob. Makikita mo ang sarili mo ng iba. Mas malinaw mong maririnig ang sarili mo. Maiintindihan mo na hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Kinilala na ng Diyos ang iyong landas. Ang mga darating mula ngayon ay bunga ng kung sino ka nang nagiging. Ang perang darating ay magiging kasangkapan, hindi pagkakakilanlan. Ang probisyon ay magiging sagot, hindi sandalan, dahil ikaw ay inilalagay bilang isang taong nakakaalam, nakakaramdam, at naniniwala. May mga pagkakataon na kinailangan mong itago ang iyong sakit upang hindi maabala ang iba. Nilunok mo ang iyong mga luha sa banyo, tinakpan mo ang iyong pag-iyak ng ngiti, at nagpatuloy ka sa iyong araw na may mabigat na puso. Nakita ng Diyos ang bawat detalye, hindi niya nakalimutan, at ngayon ay siya ay tumutugon sa pamamagitan ng probisyon. Ibinalik niya sa iyo ang katatagan, binibigyan kanya ng mga kondisyon para magmalasakit ng walang takot, magbigay ng walang pag-aatubili, mangarap ng walang pagdududa, dahil natapos na ang panahon ng kakulangan at nagsimula na ang panahon ng pag-aaruga. Mararanasan mo ang mga bagay na hindi mo pa naranasan dati. Lalakad ka sa mga lugar na dati pinapangarap mo lamang. Ngunit ang lahat ng ito ay magiging bunga ng isang koneksyon sa kataas-taasan na iyong pinagyaman, kahit sa mga araw na walang nakakakita. Ngayon ang hindi nakikita ay nagiging madamdamin. Ang lihim ay nagiging pampubliko. Ang nakatago ay inihahayag ng may karangalan, at ang lahat ng ito ay may banal na tatak. Nasa piling mo ako at mananatili pa rin ako sa piling mo. Ang salitang ito ang nagpapatibay sa iyo, nag-aangat sa iyo at naghahatid sa iyo sa isang panahon ng masaganang ani. Bagaman susubukan nilang ilihis ang iyong pansin, mananatiling matatag ang iyong isipan. Sapagkat kapag itinatag ng Diyos ang isang kapalaran, pinapalakas niya rin ang kaluluwa upang tiisin ang paglalakbay. Hindi ka na maliligaw sa mga detalye at hindi ka na rin magpupursigi sa mga bagay na hindi makahulugan. Ang pera ay magiging biyaya, hindi bilangguan, at magkakaroon ka ng karunungan na gamitin ito bilang kasangkapan nang hindi mo hinahayaan itong tukuyin kung sino ka, dahil ang iyong pagkakakilanlan ay nasa Diyos at ang ibinibigay niya sa iyo walang sino man ang makakapag-alis. Damhin mo ngayon ang presensyang ito na bumabalot sa iyo habang nakikinig ka. Ito ang banal na espiritu na pinagtitibay sa loob mo ang lahat ng bagay na gumagalaw na sa labas. Huwag baliwalain ang mga tanda. Nasa bawat detalye ang mga ito. Sa ginhawang sinimulan mong maramdaman, sa kapayapang muling nanahan sa iyong kalooban, sa pagnanais na ayusin muli ang iyong buhay. Lahat ng ito ay bahagi ng proseso at ang sinimulan ay hindi maaantala. Ibinigay na ang utos at tinutupad na ito ng arkanghel. Ang pagluluwag na ito ay hindi katulad ng kahit anumang nakita mo na, dahil darating ito ng walang takot, darating ito ng may kalinawan, walang panlilinlang o patibong. Magiging malinis, tapat at patas ito, gaya ng alam ng langit na gawin. Tatanggap ka ng walang hiya, gagamit ng walang pagsisisi, at pararamihin ng walang pag-aalala, dahil ang lahat ay isasagawa sa ilalim ng direksyon ng isang Diyos na hindi kailanman nabibigo. Alam niya ang bawat hakbang, bawat tala, bawat pangangailangan, at tinutupad niya ang lahat ng ito ng may banal na katumpakan. Hindi mo na kailangang habulin ang sinuman para pagpalain. Darating sa iyo ang mga pagpapala. Matatagpuan ka, maaala at pahahalagahan, at wala sa mga ito ang magmumula sa pabor o pakikipagpalitan.
Magmumula ito sa banal na pagkilala dahil ang mga nakakita sa iyo ng tahimik ay ngayon ay itinaas ka sa publiko. Ang mga nakakita ng iyong katapatan ay nagbibigay na sa iyo ng autoridad. At gagamitin mo ang autoridad na iyon upang maibalik ang mga buhay ng iba, nang hindi nawawala ang iyong pagkatao, nang hindi nakakalimot kung saan ka nanggaling. Ang paghinog na iyong nakamit sa prosesong ito ang siyang saligan ng gagawin ng Diyos. Ang iyong pananampalataya ay pinadalisay sa apoy ng kakulangan. Ang iyong kumpiyansa ay nabuo sa gitna ng kawalang katiyakan. Ngayon, mas handa ka na kaysa dati, at ang langit ay nagpapalaya hindi lamang ng pera, kundi pati ng estruktura. Magiging stratehiko, malinaw at tuloy-tuloy ka. Malalaman mo kung paano mag-ipon, malalaman mo kung paano mag-invest, malalaman mo kung paano gamitin, dahil hindi ka nagagabayan ng pagmamadali, kundi ng direksyon. Pansinin kung paano nagsimulang magbago ang lahat mula nang magpasya ang puso mo na magpatuloy. Maaari ka sanang tumigil, ngunit nagpasya kang maghintay. Maaari ka sanang hindi naniwala, ngunit nanatili ka. At ang pananatili mong iyon, ang binhi na ngayon ay sumisibol ng sagana. Ikaw ang sagot, ikaw ang lupain ng pangako. At ang darating ay simula pa lamang, dahil marami pang inihanda ang langit para sa iyo. Ngayon ay huminga ka ng malalim at tanggapin. Nagbago na ang kapaligiran sa paligid mo. Nararamdaman na ng iyong espiritu ang kaibahan, dahil kung saan may katotohanan, hindi nawawala ang Diyos. Kung saan may pananampalataya, ipinapakita niya ang kanyang sarili at bahagi ka ng paggalaw na ito. Nagpapatuloy ang arkanghel sa kanyang misyon. Nagsisimula na ang kaayusan at malapit ng maranasan ng iyong buhay ang pinakamahalagang mga araw sa buong kasaysayan mo. Lahat ng ito ay dahil nagpasya ang langit na kumilos. At kapag kumikilos ang langit, wala nang nananatiling gaya ng dati. Hindi ka lang basta nanonood ng mensahe, muling iniaayos ka ayon sa plano ng langit para sa iyong pag-iral mula pa noong simula. May isang bagay na hindi nakikita na muling binubuo sa loob mo habang nakikinig ka. Ang mga pirasong minsang tila nagkalat ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Ang mga emosyonal na kawalan na nakatago sa ilalim ng sapilitang ngiti ay napupuno ng isang uri ng kapayapaan na hindi mo kailangang ipaliwanag. Ang kapayapaang ito ay kumpirmasyon na ang Diyos ang may ganap na kontrol. Ang pinansyal na yaman na papunta na ay hindi darating bilang isang premyo, kundi bilang isang susi. Hindi ito para lamang ayusin ang mga bagay na matagal nang dapat ayusin. Ito ay para magbukas ng mga pinto na hindi kailanman maaabot kung walang banal na pakikialam. Ang halagang ito ay may dalang layunin, ibalik ang iyong kalayaan. Kalayaan na alagaan ng iyong kalusugan, ang iyong tahanan, ang iyong mga mahal sa buhay. Kalayaan na huminga ng walang pagmamadali, lumakad ng walang takot, mangarap ng walang pagsisisi. Ang darating ay inilalagay ka sa tamang posisyon sa lahat ng antas. Hindi nagpapalabas ang Diyos ng anumang bagay sa hindi tamang panahon. Alam niya ang eksaktong sandali kung kailan handa ka nang harapin ang iyong hiniling. Dumating na ang sandaling iyon, hindi dahil karapat-dapat ka rito, kundi dahil handa ka na. Hinubog ka ng iyong mga kalungkutan, hinug ka sa iyong paghihintay, pinakinis ka ng iyong mga paglalaho, at ngayon na may mas matatag na puso, maaari mo nang tanggapin nang hindi nawawala ang iyong sarili. Maaari mo nang pangasiwaan nang hindi pinapawalang bisa ang iyong sarili. Ang darating ay magdudulot ng ginhawa, ngunit magdudulot din ito ng pananagutan. Nagtitiwala ang langit sa mga nasubok sa katahimikan. Kayo na naramdaman ang bigat ng mga lumang desisyon, nabitbit ang alingaw-ngaw ng mga mahihirap na pagpipilian sa inyong mga balikat, ay mararanasan ang ginhawa ng kapatawaran at muling pagbuo. Ang naiwan ay hindi gagamitin laban sa inyo. Ang darating ay hindi batay sa iyong nakaraan. Ito ay batay sa pangako.
Ang Arkanghel Michael ay hindi dumarating upang mangailangan. Siya ay dumarating upang tuparin. Dala niya sa kanyang mga kamay ang probisyon mula sa itaas at ang katiyakan na walang salitang binitiwan ng walang hanggan, ang bumabalik na walang laman. Kung nararamdaman mo ngayon ang pakiramdam ng muling pagsasama, ito ay dahil kinikilala ng kaluluwa mo ang tunog ng katotohanan. Matagal mo nang hinihintay ang ganitong uri ng salita. Isang bagay na hindi lamang magpapagaan sa iyong isipan, kundi magpapagaling din sa iyong kalooban. Isang bagay na tatagos sa ugat ng iyong nararanasan. At iyan nga ang nangyayari. Ang kwento mo ay hinahaplos ng isang bagay na hindi mabibili ng pera lamang. Ang katiyakan na inaalagaan ng Diyos, kahit ang pinakamaliit na detalye. Bawat sagot na iyong hinihintay ay pinagtatahi ng mga kamay ng siyang hindi kailanman nagkamali sa oras. Darating ang kalayaan sa pananalapi, ngunit ito ay simula pa lamang. Magkakaroon din ng serye ng emosyonal, pampamilya at espiritual na muling pagkakaugnay. Makikita mong babalik ang mga tao, maibabalik ang mga relasyon at gagaling ang mga ugnayan. Dahil kapag nagbigay ang Diyos ng probisyon, pinapagaling din niya ang mga ugnayan. Ibinalik niya ang bahagi ng iyong kapayapaan. Marahil ay pinapakinggan mo ito habang inaayos mo ang mga simpleng bagay sa iyong bahay, habang tinutupi ang mga damit o inihahanda ang pagkain para sa araw. Sa mga payak na gawaing ito nakapaloob ang iyong kadakilaan. Nakikita ng Diyos ang iyong sigasig kahit sa pinakakaraniwang detalye at sa maingat na pag-aalagang ito, niya natatagpuan ang puwang upang kumilos. Hindi niya kailangan ng mga eksena, kailangan niya ng taos-pusong mga puso. At ang sa iyo, bagaman nasugatan, ay nanatiling bukas sa Kanya. Kaya naman ang langit ay kumikilos dahil sa iyo. Walang anumang naranasan mo ang nasayang. Ang bawat pagkalugi ay nag-ugat na. Ang bawat pagkawala ay nagbigay daan sa isang bagong bagay. At ngayon na nabago na ang lahat sa iyong kalooban, wala nang makakapagpahina sa iyo mula sa labas. Malalaman mo kung paano gamitin ng may layunin ang bawat sentimo. Malalaman mong paghiwalayin ang mahalaga mula sa hindi mahalaga. Sapagkat ang mga nakaranas ng kirot ng kakulangan ay natutong pahalagahan ang dumarating ng may katarungan. Ang pagpapalang dumarating ay may dalang karunungan. Ikaw ang magiging halimbawa nito. Ang sakit ng makita ang mga taong mahal mo sa buhay na naghihirap dahil sa kakulangan sa yaman, ng pakiramdam na walang magawa sa harap ng pangangailangang hindi mo matugunan, ay ngayoy nagiging lakas. Binabago ng Diyos ang iyong kalagayan mula sa nangangailangan tungo sa nagbibigay, mula sa naghihintay tungo sa nagkakaloob. At hindi ito magiging mabigat, magiging magaan ito, sapagkat darating ito na may daladalang kapayapaan, direksyon at proteksyon. Hindi na ikaw ang lalaban sa mundo, kasama mo na ang langit sa iyong panig. Huwag mong baliwalain ang maliliit na palatandaan. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ang muling pagkikita sa mga taong matagal mo nang hindi nakikita, ang hindi inaasahang tawag sa telepono, ang paanyayang bigla na lamang dumating, lahat ay inaayos. Huwag mong subukang unawain ito sa pamamagitan ng lohika. Ang Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng koneksyon, hindi sa mga takdang panahon ng tao. Hindi niya kailangan ng pahintulot para kumilos. Kailangan niya lamang ang pananampalataya at ang sa iyo ay nanatiling buhay kahit sa pinakamatuyong mga panahon. Ngayon, huminto ka sandali sa iyong sarili at ipahayag ng buong tiyaga. Naniniwala ako sa plano ng Diyos at sana'y yakapin ng iyong kaluluwa ang mga salitang ito. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang umasa sa sariling pagkaunawa. Ang katotohanan ito ay isang kalasag. Sa pamamagitan ng katotohanan ito, mananatili kang payapa kahit na ang lahat sa paligid mo ay nagbabago. Dahil ang nagbabago sa paligid mo ay salamin ng kung ano na ang naitama sa loob mo. Hindi ka na magiging bihag ng pagmamadali.
Ang panahong minsang tila laban sa iyo ay ngayon ay magiging kakampi mo. Lahat ng bagay ay mangyayari sa tamang bilis. Sa bawat yugto, magkakaroon ng sagot. Sa bawat kilos, magkakaroon ng kumpirmasyon. Hindi lamang nagdadala si Arkanghel Michael ng isang deposito, nagdadala rin siya ng emosyonal na katatagan, kalinawan ng isip at espiritual na autoridad. Dahil ang sinimulan ng Diyos sa iyo, siya mismo ang nangakong susuportahan ito hanggang sa wakas. Makikita mo sa sarili mong mga mata ang kaibahan ng pamumuhay sa pamamagitan ng puwersa at pamumuhay sa pamamagitan ng biyaya. Dati, ang bawat tagumpay ay tila nakukuha sa pamamagitan ng pagsisikap. Ngayon, darating ang mga ito ng madali, ng walang pagod, walang takot, walang tensyon. Dahil sinisira ng Diyos ang mga siklo ng pagkapagod, binabaligtad ang nakakapagod na pag-uulit, at itinatanim ang isang bagong paraan ng pamumuhay, isang paraan kung saan hindi mo na hinahabol ang mahalaga, kundi ang mahalaga ang siyang kumakausap sa iyo. Marahil hindi mo maintindihan kung bakit napakalalim na nakaantig sa iyo ang mensaheng ito. Ito ay dahil dala nito ang eksaktong dalas ng nais ipaalam sa iyo ng langit ngayon. Hindi ito isinulat ng basta-basta. Ito ay dumating bilang sagot, bilang gabay, bilang kaaliwan. Dahil naging tapat ka sa maliliit na bagay. At ang ganitong uri ng katapatan ang pinaparangalan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga ilaw, walang malalaking pamagat, kundi sa katotohanan, sa pagsuko at sa pananampalataya. Mas malapit ka kaysa sa iniisip mo. Nangyayari na ang paglaya at kabaligtaran ng iniisip ng marami, hindi ito magiging isang lihim, magiging malinaw ito, magiging halata. Makikita mo ito, mararamdaman mo ito, at mapagtatanto ito ng mga nag-alinlangan. Ngunit hindi mo hahanapin na patunayan ang anumang bagay. Ang iyong tindig ay magiging tulad ng isang taong nakakaalam kung sino siya, na hindi nangangailangan ng palakpakan upang kilalanin ang sariling landas. Dahil ngayon ay ikaw ay sinasakpan ng kapanahunan at autoridad. Mararamdaman ng iyong tahanan ang pagbabagong ito. Hindi lamang ang iyong bank account ang maaapektuhan, magbabago ang iyong kapaligiran. Magkakaroon ng mas malaking bigat ang iyong tinig, lalo pang liliwanag ang iyong mga mata. Dahil ang mga tumatanggap ng isang bagay ng direkta mula sa Diyos ay nagdadala ng sumisilay na kaluwalhatian. Ikaw ang magiging sumisilay na iyon sa gitna ng iyong mga kapanlahi, at hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Ang iyong kapayapaan ang magiging pinakadakilang patotoo, ang iyong katatagan ang magiging pinakadakilang sagot. Ang iyong pamumuhay ay magiging parang isang buhay na sermon. Ang mga yaman na ipinapaloob ay magkakaroon ng pangalan at patutunguhan. Wala ang masayang, wala ang madungisan. Malalaman mo ng eksakto kung saan ito ilalapat, paano ito itatago, kailan ito ipamimigay, dahil ang lahat ay sasamahan ng karunungan. Ang dati tila imposible ay magiging simple na ngayon. Ang dati nagdudulot ng takot ay magdudulot na ngayon ng estratehiya. Hindi ka mapapailalim sa pera. Magiging kasangkapan ito para sa pagtatayo, hindi instrumento ng pagkakakulong. Magkakaroon ng mga araw na magigising ka nang hindi mo maintindihan kung paano agad naayos ang lahat. Ngunit matagal nang gumagalaw ang langit. Ang tila pagkaantala ay paghahanda. Ang tila katahimikan ay pagtatayo. At ngayon ay nagsisimulang bumagsak sa ayos ang lahat. Makikita mong may mga pintuan na nagbubukas ng walang paliwanag, ngunit malalaman mo sa iyong kalooban na ang Diyos ang gumawa, sapagkat siya lamang ang makagagawa nito sa ganitong paraan, malinis, maliwanag, perpekto. Hindi mo kailangang magmadali para mangyari ito. Ang darating ay hindi nakasalalay sa iyong pagmamadali, nakasalalay ito sa iyong pananampalataya. Ipagpatuloy mo ang paniniwala ng may kasimplehan, lumakad ng may katapatan.
pinaparangalan ng Diyos ang mga nananatili kahit na gumuho ang lahat. At nanatili ka, ngayon ang langit ang gumagalaw at wala talagang makakapigil sa kung ano ang nagsimulang palayain sa iyong buhay. Nagpapatuloy si Arkanghel Michael sa kanyang misyon at nagpapatuloy ding natutupad ang kautusan. Napansin mo ba kung paano nitong mga nakaraang araw ay nagsimulang gumaan ng ilang panloob na presyur? Para bang unti-unting inaangat ang isang tabing ng tensyon. Hindi ito basta ginhawa sa damdamin. Ito ay salamin ng isang espiritual na laban na nananalo na. Nagpapatuloy sa paggalaw si Arkanghel Michael at nananatiling aktibo ang kautusan. Ang kalayaan ay hindi na isang bagay na darating. Ito ay isang bagay na nagsisimula ng mangyari. At pinamamahalaan ng langit ang lahat ng may ganap na katumpakan. Ngayon, bawat aspeto ng iyong buhay ay nagsisimulang tumugon sa banal na kautusan. Ang iyong katawan, pagod mula sa mga gabi ng pag-aalala, ay magiging magaang. Ang iyong isipan na madalas napupuno ng mga nag-aalalang iniisip ay magsisimulang maging malinaw. Ang iyong kapaligiran na minsang pabigat ng mga hindi nakikitang pag-aalinlangan ay muling mapupuno ng kapayapaan. Ito ay dahil ang probisyon na ipinapadala ng Diyos ay hindi lamang material. Ito ay kumpleto. Ito ay nagpapabago, nagbibigay balanse, at nagtatatag ng matibay na pundasyon. Mapapansin ng mga kasama mong nakatira ang pagbabago kahit hindi ka pa nagsasalita. Magbabago ang tono ng iyong boses. Magkakaroon ng higit na katatagan ang iyong titig. Kahit ang iyong katahimikan ay magkakaroon ng ibang presensya. Dahil kapag pinagpala tayo ng Diyos ng kanyang probisyon, binibigyan rin niya tayo ng pagkakakilanlan. Ang taong hinuhubog kang maging ay siya ring nakita ng langit mula pa sa simula, noong ang lahat sa paligid mo ay nag-aalinlangan pa. Dumating na ang panahon ng pagpapatibay at wala nang magiging tulad ng dati. May isang bagong pakiramdam na lumalago sa iyong kalooban, ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang sa palagay mo'y hindi mo karapat-dapat noon ay papalapit na ngayon ng walang paglaban. Hindi dahil sa karapatan, kundi dahil sa pangako. Ang pangakong ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi pababayaan. Hindi lang pera ang darating. Ito ay muling na-recover na dangal, ito ay ibinalik na karangalan. Ito ang kamay ng Diyos na umaabot sa hindi matatagpuan ng iba. Alam ng Diyos ang eksaktong bilang ng mga luha na walang nakakita. At bawat isa ay may kaukulang bunga na hindi nakikita na ngayon ay nagsisimulang sumibol. Ito ang mga bunga ng kapayapaan, ng mga bagong simula, ng mga bagong ugnayan. Ang panahong ito ay hindi mamarkahan ng kawalan ng pag-asa kundi ng organisasyon. Magkakaroon ka ng kontrol sa iyong pananalapi ng walang takot. Gagawa ka ng mga desisyon ng walang pagsisisi at mamumuhay ng isang araw sa isang pagkakataon ng may kapanatagan. Ang pinakakawalan ng langit ay hindi kayang paralisahin ng impyerno. Nasubok ka sa katahimikan. Nakita mong magsara ang mga pinto, magbago ang mga pagkakaibigan, lumipas ang mga pagkakataon, ngunit nanatili ka at ang pagiging matatag na iyon, kahit sa gitna ng pagkawala, ay isa sa pinakadakilang deklarasyon ng pananampalataya na nagawa mo kailanman. Dinala ni Arkanghel Michael ang gantimpala para sa katatagan na ito. Hindi ito dumarating na may paliwanag, kundi may kasamang mga resulta. Mga resulta na makikita mo sa mga detalye at sa malalaking bagay, sa pinakasimpleng kilos at sa mga hindi inaasahang pangyayari. May isang malalim na nangyayari ngayon. Habang nakikinig ka, nagsisimulang gumaling ang mga lumang alaala. Nawawalan ng kapangyarihan ng paratang ang mga hindi pa naresolbang desisyon. Ang mga damdamin ng pagkakasala na nagparalisa sa iyo ay wala ng akses sa iyong puso. Dahil kapag nagpapadala ang Diyos ng probisyon, nagpapadala rin siya ng paggaling. At ang paggaling na iyon ay naaabot ang mga lugar na hindi naabot ng payo,
kung saan hindi nahawakan ng mga salitang pantao. Ang langit lamang ang nakakaalam sa mga mas malalim na antas na ito. Huwag mong maliitin ang nangyayari ngayon. Ito ay isa sa pinakamahalagang sandali sa iyong landas. May isang hindi nakikitang pagbabago na nagaganap. Isang pagbabago ng direksyon na hindi mapapansin ng karaniwang mata, ngunit babaguhin nito ang lahat. At ang pinakamagandang bahagi nito ay hindi mo na kailangang magmadali para makasabay. Maglakad ka lamang ng may pananampalataya, sapagkat ang siyang gumagabay sa iyo ay ang Diyos mismo, at ang kaniyang mga hakbang ay hindi kailanman pumapalya. Kung nararamdaman mo ang paggalaw na ito sa iyong kalooban, isulat sa mga komento. Ang liwanag mo ang gumagabay sa akin, at yakapin ang salitang hindi kailanman pumapalya. Ang salita mo ay sulo sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Awit 119:105. Ito ang liwanag na gumagabay sa iyong landas. Kahit na tila madilim ang lahat, hindi napapawi ang liwanag na ito. Patuloy itong nagniningning na nagtuturo pasulong patungo sa bago, patungo sa kaligtasan, kung saan may banal na liwanag, walang anino ang nagtatagal. Sa puntong ito ng paglalakbay, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Hindi ito isang ilusyon, hindi ito hungkag na motibasyon, ito ay katuparan. Tinutupad ng Diyos ang kanyang ipinangako, at kahit pa dumating ito sa paraang hindi mo inasahan, ito ang eksaktong kailangan mo. Ang probisyong ito ay darating bilang kapayapaan bago ito maging halaga. At kapag hinawakan mo na ito, malalaman mong hindi ito swerte. Ito ay pangako, hindi ito pagkakataon, ito ay layunin. Magugulat ka sa mga taong instrumento ng Diyos nang hindi nila namamalayan. Ang mga panukala na dati tila naipit ay malalaya na. Ang tulong na hindi mo inakala ay darating mula sa mga taong hindi mo inasahan, dahil ang langit ay hindi limitado sa alam mo. Ginagamit ng Diyos ang sino man ang niya gusto, sa paraang niya gusto, upang ihatid sa iyo ang sa iyo. At ang paghahatid na ito ay hindi darating na may kalituhan, kundi may kapanatagan, dahil kung saan may kaayusan mula sa itaas, lahat ay dumadaloy ng may biyaya. Matagal mo nang sinubukang kontrolin ang lahat, ngunit ngayon ang kontrol ay nasa tamang mga kamay. Makakahinga ka ng malaya, makakapagpahinga ng walang pagsisisi, at matutuwa ng hindi natatakot sa susunod na mangyayari. Ipinapasara ni Arkanghel Michael ang mga siklo ng kakulangan. Tinatapos ang mga siklo ng takot at sinisimulan ang isang bagong paraan ng pamumuhay. At ang bagong buhay na ito ay nagsisimula sa kapayapang dulot ng kaalaman na ikaw ay inaalagaan. Ang karunungang sasama sa pinagkukunang yaman ay magiging napakalinaw, kaya malalaman mo na ang gagawin bago ka pa man magtanong. Ang mga desisyong minsan ay nagpahina sa iyo ay magmumukhang simple na ngayon, dahil ang Diyos ay nagpapalaya hindi lamang ng pera, kundi pati na rin ng direksyon. At ang mga may direksyon ay hindi natitisod, hindi bumabalik sa parehong punto, at hindi na nabubuhay ng paikot-ikot. Ang iyong landas ay magiging progresibo, at bawat bagong hakbang ay susuportahan ng kapayapaan. Mararamdaman mong kailangan mong ayusin ang mga bagay na dati mong ipinagpaliban, dahil kapag kumilos ang langit, nagdudulot ito ng kaayusan. At ang kaayusang iyon ay nagsisimula sa loob palabas. Iayos mo ang mga dokumento, susuriin ang mga layunin, at iaayos ang mga bagay na nakalimutan. Ito ay espiritual. Ito ay salamin ng isang bagong panahon. Isang panahon na nangangailangan ng espasyo. At upang makapasok ang bago, kailangang lumabas ang luma. Magiging madali ang prosesong ito, at mapapansin mong sulit ito. Hindi ka na matitinag ng takot, mapoprotektahan ng iyong isipan. Magiging matatag ang iyong emosyon,
Ang yaman na darating ay hindi magdudulot ng kawalan ng katiyakan, magdudulot ito ng paghahanda. Inilalagay ka ng Diyos sa isang bagong emosyonal na antas. Magiging mas matatag ka, mas mulat, mas tuloy-tuloy dahil ang mga naglalakad kasama ang Diyos ay hindi nabubuhay sa awa ng mga pagbabago-bago. At ang ibinibigay niya ay may kasamang estruktura upang manatili. Ito ang pundasyon ng bagong panahon. Ang mga bahagi kung saan pinakaramdam mo ang kahihiyan ay ang mga bahagi kung saan pinakapararangalan ka ng Diyos. Ang sinikap mong itago ay gagalingin at hindi na magkakaroon ng kapangyarihang lumpuhin ka. Ang perang darating ay bahagi lamang ng kabayaran. Ibabalik din ng Diyos ang tapang, bisyon, kagalakan, at mapapansin ito hindi lamang ng iba, kundi pati na rin ng lahat sa paligid mo. Mag-subscribe na sa channel, i-activate ang bell at ibahagi sa iyong pamilya. Ideklara sa comments, "Tinatanggap ko ang aking provision ngayon." Sumali sa aming komunidad ng pananampalataya sa Telegram, WhatsApp, link sa description. Ipanalangin ang araw-araw na mantra na ito, Arkanghel Michael, ipagkaloob mo ang aking tagumpay sa pananalapi. Amen. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo na aktibo na ang iyong pagpapala.